Muli po tayo magtatalakayin natin ngayon ang tungkol sa pagkakahuli ng ating dating Pangulong dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ngayon tatalakayin po natin at naglalabasan ng mga komentaryo at kung saan may naghihimok pa di umano na magkaroon ng tinatawag people's power. Ang bawat karapatan ng bawat mamamayan ay dapat po natin maintindihan, maunawain. Inilinaw po natin ito, lalo na sa hanay ng pinakamababang laylayan sa ating lipunan. Mga kababayan, ito po ang pamamahayag natin, ito ay personal na ating pananaw at bilang isang mamamayan ay karapatan po po ng inyong lingkod ipahayag yung ano ang kanyang pananaw sa mga nangyayari dito sa nagsisilabasan sa ating mga opinion sa ating mga kababayan. Una-una, tingnan po natin yung mga ilan mga issues, lalong-lalo na kung saan ay ilan na tagapanalig ng ating Pangulong Duterte ang sinisisi dito ang ating kasalukuyan administration sa pamumuno natin Pangulong CCP BBM. Pero kung uugatin po natin, kung atin titingnan, ito po ang papaliwanag ko po sa inyo. Wala akong personal na pero batay sa aking pananaw, maunawaan ng ating mga kababayan ang tunay ng mga isyu na nagsisilabasan na gano'n na. Ang inyong lingkod po, nais kong ipabatid sapagkat gaya ng sinasabi ko sa inyo nung araw po hanggang ngayon. Tayo po, aware na tayo sa nangyayari kung ano man sistema ng ating lipunan ng kasalukuyan. At nalaman po na nagkaroon po tayo ng February Revolution at hanggang ngayon, naunawaan po natin ang mga pangyayari. At naintindihan po natin ang mga sentimento ng bawat mamamayan na kung saan ay may mga nagpapahayag sila sa lalong-lalo na ngayon itong pagkakahuli ng ating dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Katunayan po yan ay sinusubaybayan po natin nung araw pa, simula pa. Ngayon sinasabi ko nga, sa totoo lang, sa akin opinion, sa akin personal na pang-uunaw at sa akin paniniwala, mayroon kong tungkol dito sa kaso, sa pagkakahuli dito sa ating dating Pangulo, si President Duterte. Sa aking paniniwala, wala po ibang sisisihin dito kundi ayun na rin ang ating dating Pangulo, nga si President Rodrigo Duterte, na kung saan sinusubaybayan ko po ang mga pangyayari sa mga hearing at mga panawagan sa mga pahayagan at sa television na palagi niya talagang hinahamonan ay ayun yun ICC, na kung saan inaantay niya, sinasabi niya sana kung ano-ano mga sinasabi niya na hindi naman dapat sa kanya naman opinion yan. Hindi, kung ako bilang tatanungin, bilang isang talagang hindi natin pwede hamakin yun ICC, yun International Criminal Court na kung saan ay matatalino din yan, marurunong din yan, kaya nagbuo yun ilan mga bansa na bumubuo ng ICC. Nakakalungkot nga lang dito dahil gaya sinasabi natin, simple po ang aking paniniwala at ang aking pananaw. Kung ako yung tatanungin, hindi po dapat masisi natin ito nating kasalukuyan administration na si PBM. Bakit po? Ang totoo na nga nangyari ng kasong na yan. Kung uugatin natin at tutuntunin natin, ang kasalukuyan administration yan at PBBM, walang alam o kinalaman dito sa tinatawag pagsasampa ng mga kaso diyan sa ICC. At kung saan ang nagsampa dito, yung di umano biktima ng tinatawag extrajudicial killing na alam po naman natin at hindi natin pwede pagkaila at hindi po natin pwede tayo magbulag-bulagan kung sino mga nasa likod ng pagkail ng nasabing kaso. Nagkataon lang po nang matapos yung natapos ng mga investigasyon, habang nagkakaroon ng investigasyon, kumalas po sa aking pagkaalam at sa alam naman ng pangkalata na kumalas po yung ating bansa, yung Pilipinas na pag-member sa ICC. Pero tayo naman at naunawaan natin, naintindihan natin, kahit man sa mga lokal na proseso ng batas, yung tinasabi natin na kung totoo, alam naman natin na bago kumalas yung yung bansa natin sa pamamagitan ng Pangulong si Roa Duterte, nagkaroon na ng mga investigasyon tungkol sa di umano sa EJK na ang naalam po na naman natin kung sino nag-file ng mga kasong yun at hindi mga kalaan kung titingnan natin nung araw ang nag-file ng kasong yan at sinasabi di umano ng mga nagdaan administration na Dilawan ang nag-file sa pangunguna ng kasalukuyan yan na si dating senador Trillanes
At dahil sa kanyang pagpapail, hindi rin naman masisi natin si Trillanes dahil ang mga taong biktima ng nasabi extrajudicial killing, humihingi ng hustisya. At hindi naman natin ipagkaila talaga sa totoo lang. Tayo naman, aware naman tayo sa ating takbo ng ating society dito, sa takbo ng ating pamahalaan. Hindi naman natin sinasabi, hindi tumatakbo ang ating kasalukuyan justice system dito sa bansa natin. Pero nung time na panahon ni President Duterte, nung time na yan, ilan lang talaga nasampahan ng kaso. Hindi ho natin maipagkaila yan. Kaya itong mga taong biktima nga humihingi ng hustisya, na umiiyak at nagsisigaw nung araw, ay ngayon na bigyan ng pagkakataon na humingi ng tulong kay Trillanes at humingi ng ilan sino pa mga hiningan ng tulong, ilang mga human right group, ay hindi sila, sa paniniwala nila, hindi sila makakakuha ng hustisya dito sa bansa natin. Nagtungo sila sa International Criminal Court, na kung saan naman tinanggap doon at nagkaroon ng investigation. Sa natabing investigation, alam naman natin sa proseso ng investigation, siguro nakitaan nila ng mga paglabag ng sasabing human right. Nakasuhan na nating kasalukuyan ang naging Pangulo noon na si President Rodrigo Roa Duterte. Nang pagkaupo ng ating kasalukuyang Pangulo, natatandaan ko po at nalalaman natin, kaya para maunawaan, maintindihan ng mga kababayan natin at hindi gaano naunawaan, hindi ko natin alam kung nagbubulag-bulagan sila o talagang sinasadya nila Unang-una, para sabihin ko sa inyo, pag-upo ng ating kasalukuyang Pangulo, at alam natin, maliwanag po ang pagsasamahan ng dating Pangulo at ang kasalukuyan natin pangalawa anak ng ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, nga si Sara Duterte. Nung bago magkaroon ng eleksyon, nagkaroon tayo sinatawag unity team. Pag sinabing unity team, pagkakaisa at nagkakasundo sa anuman mga adhikain nila. Kaya sa madalit salita, nanalo po sila bilang unity team, na nanalo ang ating kasalukuyang Pangulong si PBBM at ang ating kasalukuyang pangalawang Pangulo ng ating si Sara Duterte. Ngayon, natatandaan po naman natin at hindi natin ipagkaila bilang mga kababayan, yung mga pinahayag ng ating Pangulo na talagang unang-una, didipinsahan at paninindigan nila na talagang wala nang karapatan ang ICC dito makialam sa atin dito. At naman sinasabi sinasabi ng ating Pangulo, poprotektahan niya itong natin mga kababayan, lalo na itong mga nasasangkot dito sa ICC, di umano na sampa ng kaso. Maliwanag din naman po yan. At yan, maliwanag. Kaya lang nakakalungkot dito, aminin naman natin sa hindi, bilang isang tao at bilang isang mamamayang Pilipino, naniniwala ko kung ano man naging problema rito. Hindi ko kasalanan sa akin personal, ewan ko kung anuhin ninyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, excuse me, hindi ho kasalanan ng kasalukuyan administration at alam po ng inyong lingkod yan at nakamonitor po ako simula pag-upo at hindi yung makakaila yung administration ni dating President Duterte. Supporter po ako naninindigan at sumisigaw ako na tama ang mga ibang pamamaraan ng ating Pangulo na masugpo talaga yung mga drug lord, mga drug addict. Kaya lang nakakalungkot. Ako naman sa akin sa pagsusubaybay, sinusuportahan ko yan. Nakakalungkot nga lang po, aminin naman natin sa hindi. At wala po talagang pinakasuhan ng ating dating Pangulo ng mga big time drug lord. Wala po pinakasuhan na ilan mga nasampahan ng kaso. May mga binulgar siya di umano, binigyan niya mga pangalan at kung mapapansin natin gaano kakataas ang tambak ng lumalistahan. Pero ang tinatanong ko noong pa man hanggang ngayon, bakit hindi nasampahan ang mga kasong mga big time drug lord? Dito wala na pansam. Pangalawa, may mga katanungan po ako personal. Personal po ito. Hindi ko sinasabi na ang mga drug, hindi man natin pagkakaila. Yung mga big time drug lord, may connection, may kinalaman ng iilan. Iilan hindi lahat. Iilan natin matataas na opisyal ng ating kapulisan. Anong panahon ni President Duterte, may mga binulgar siya mga tao na sangkot daw, isang opisyal ng PNP. Subalit, ang tinatanong ko sa akin sarili, bakit hindi sinampahan ng kasong yun kung may mga batayan o mga ebidensya? Ngayon, ang nakakalungkot lang dito, may mga namatay talaga, may mga pinatay. Kaya lang may mga pagdududa ako, personal,
At sinasabi ko pa nga noon, bagamat sinusuportahan ko si ang dating Pangulo sa kanyang programa, may mga katanungan ako ng ilan opisyal ng, pag nagkakaharap-harap kami, ilan opisyal ng kapulisan at ilan opisyal ng pamahalaan. Bakit walang sinasampahan ng ating dating Pangulo ng mga kaso? Bagamat alam natin, hindi natin makailam. May mga pinatay ng mga politiko. Ay, isa na nga yun, yung sinasabi, isa rin na hinahangaan ko dun ng dating mayor ng Batangas na si Mayor Halili. At may mga ilan na patay na kung saan, nakakalungkot dito, nung mamatay, kinaakusahan, doon lamang inaakusahan na nung mapatay na nga siya ay may kasalanan. Ito nga nakakalungkot. Kaya ako naninindigan, dapat sana ako, yung mga tao, hanggang ngayon, hinahangaan ko rin kasalukuyan na administration, hindi ho totoo na para sabihin ko sa inyo na lumalaganap ang drugs ngayon. Lumalaganap ang drugs ngayon kasi may mga ilan talaga na hindi masugpo talaga itong drugs. Bakit kamo? Mayroong talagang mga yung mga drugs dito nga nandito sa Pilipinas, naka-imbak man iba dyan, pero makikita naman natin na pagpupunyagin ng ating kasalukuyan administration. Marami nahuhuli mga big time, kung makailan lang, kahapon lang ata may mga huli na marijuana dyan sa may Calaucan. Mga big time. Pero nakakatabang puso naman yan. Nahuli, mga big time, pero wala napapatay. Ito ang sinasabi natin. Dapat yan mga nahuhuli na yan, papanagutin sa batas. At ang batas ang dapat magparusa kung kinakailangan, kung ilan man ang pagkakulong sa kanila. Subalit, ang nakakalungkot nga lang, walang parusang kamatayan dito sa bansa natin. Pero hindi tama, hindi sa aking paniniwala, bilang isang Kristiyano, bilang naniniwala, hindi dapat sa pamagitan ng kamay natin, paparusahan ng isang tao na hindi nagdadaan sa proseso ng due process of law. Maswerte nga, sinasabi ko nga, na nalulungkot ako na naunawaan ko yung mga tagapanalig ng ating dating Pangulo. Nagsisiiyakan sila. Sabi ko nga, maswerte, maaari hindi ninyo naunawaan, nagbubulag-bulagan kayo. Maswerte ka ako ang ating dating Pangulo. Respeto ng ating kasalukuyan administration. Kung yung mga panahon kako na kung katulad yan at napatay ka agad at pinatay, wala na siyang pag-asa makakuha ng hustisya. Kaya nga nasasabi natin, maswerte ang ating kasalukuyan ng ating kasalukuyan dating Pangulong President Duterte na may pagkakataon po siyan harapin yung nasabing mga kaso at patunayan niya wala siyang kinalaman doon sa mga AGK o naman mga inaakusa laban sa kanya para niya maunawa at maintindihan yung nasabing batas. Ngayon, ang nakakalungkot nga lang dito na sinasabing napabayaan ng ating Pangulo, napabayaan ng ating kasalukuyan administration, yung tinatawag pagkakahuli sa kanya dahil sinasabi ko nga kanina, nga nangako ang administration na si PBBM nga poprotektahan sila. Sa aking personal naniniwala ko kaya protektahan ng ating Pangulo. Dahil bilang ako ay naging punong barangay. Sa akin nasasakupan bilang ako punong barangay. Maliwanag sa akin bilang chief executive ng aking teritoryo. Hindi ko papayagan ang sinuman pwede makialam sa aking barangay. And hindi ko papaliwanag ang kanyang karapatan at mapoprotektahan. Dito, naniniwala ko na ang Pangulo may karapatan protektahan ng halimbawa ang dating Pangulong Duterte. Pero nakakalungkot. Ikaw ba naman, puprotektahan mo, nakikipag-usap sa iyo, nagkakaroon kayong pag-uusap, kaya nagkaroon ng unit team. Matapos mo sabihin, na ikaw nga presidente ka, mahina ka, bubuka, tanga ka, etc. Kung anong sinasabi, bangag ka, wala kang alam sa kung saan gusto mong pabagsakin at pabagsakin yung administration. Ay siguro naman, baliktarin natin pangyayari. Kasi sa inyo siguro mangyari yan, hindi nyo po pwedeng edipinsa ang gustong patayin ka pa, gusto ka pang ipahamak. Dahil ang katotohanan niya, kaya nagkaroon ng problema malaki. Dapat maunawaan makita ito ng taong bayan. Na makita ng taong bayan, kung ako may sisisihin dito, ang una ko hanto sisisihin, ang ating Pangulo. Pangalawa, itong mga naglilipanan, mga didilis, di umano, maaari sila nagpalala ng situation nito, nagpalala ng malaking problema. Kung ano-ano mga sinasabi, hindi nila kilala ang dating Pangulo kung anong sinasabi. Sila naman sumasakay. Alam mo bakit sila sumasakay? Gusto talaga nilang bumagsak si PBBM. Bakit po? Gusto nila makaupo yun ating pangalawang Pangulo. Bakit? Gusto nila makaposisyon
kung maupo nga naman ang yung ating kasalukuyang Vice President, mapapabagsak si BBM. Itong mga didilis nga, wala na iba kundi umasa at hindi ko maintindihan kung bakit sila anong kanilang iniisip. Hindi naman kung sa bayan ang kanilang iniisip. Siguro dapat inintindi nila at unawain nila at hindi sila sinakyan. At ang kasalukuyan, ang Pangulo, dating Pangulo nga si Pangulo na Duterte, nakisakay at hindi ako naniniwala na hindi sila matatalino, pero hindi ko malaman kung bakit hindi nila ginamit ang kanilang talino. Mga abogado ng ating dating Pangulo, abogado ng kanyang Vice President, na sinasakyan nila, maliwanag naman na natin sa ligang batas at maliwanag naman siya ay Vice President talaga. Pero minadali nila nagmamadali sila mapabagsak si PBBM. Kasi nga naman, kung babagsak nga naman si PBBM, uupo sila at itong mga didilis nga nasa likod, nagtutulak. Akala nila na ganun kadali at sasabihin natin na kung saan. Kaya hindi maaari, gaya ng sinasabi ko, hindi sila pwede maprotektahan ng ating Pangulo dahil gusto nga nila pabagsakan yung kanyang administration. At gusto ninyo patayin pa siya. Gusto ba at kung ano-ano mga sinasabi. Sino ba naman ang pwede magtanggol sa'yo? Kung ikaw pinagusto mo ba sinasaksak ka sa likod. Kaya hindi natin masisi talaga. Ngayon, kung sakali naman sa issues naman ng legality, ang katotohanan, walang kinalaman ang ating Pangulo dito sa mga kasong ito. Gagyaman din lamang, yung sinasabi natin kanina, nga pwede nga protektahan dahil bilang Pangulo. Pero hindi ka nga pwede protektahan, kayo man ang nasa kalagayan niya. Gusto kang lasunin, gusto kang kung ano ang ipahama ka, puprotektahan mo pa ba? Ay masasabi natin, kaya natila ng isang tao pag ganun, protektahan mo ba? Kaya hindi ako naniniwala. Kaya ang sinasabi nila, kung ano-ano mga pananalita at paninira ng kasalukuyang administration, kesyo bangag, kesyo lahat ng mga sinabi. Ngayon lang ako, sa totoo lang kinikilabutan ako ng mga pinagsasabi ng dating Pangulo natin at mga didilis. Nabibiruin mo ang isang Pangulo ng Pilipinas. Kung babuyin ninyo, kung babuyin ng mga salitang hindi magandang sa pandinig ng mga kabataan, ay kinikilabutan ako na sabi ko, maswerte po kayo, maswerte kung ngayon kung nagkataon ang kasalukuyan nakaupo ngayon ang dating Pangulong si President Duterte ang nakasalukuyan nakaupo kung ganun pagmumurahin bababuyin ang kanyang administration. Palagay ko palagay ko wala pan isang 24 hours may magaganap na ng mga problema may mananagot dito sa mga nambababoy sa ating Pangulo. Ngayon, sasabihin natin ay napabayaan. Maliwanag naman ang sinasabi at napapakinggan natin. Maliwanag din sa akin kahit hindi paliwanag sa akin. Maliwanag po sa akin na talaga, kung matatandaan po ninyo, ako po ang nagpahayag ng noon nagkakaroon na tinasabing hindi daw pwede maaresto dahil wala na tayong koneksyon sa ICC. Ako, kung matatandaan po may mga pahayag ako noon, at sabi ko, hindi po pwedeng hindi ka mo mahuhuli ang ating dating kasalukuyan, ang dating nating Pangulo. Sapagkat, tama yan, halimbawa, hindi lumabas yung warrant of arrest. Halimbawa, lumabas ang warrant of arrest, ay kung yung warrant of arrest ay ihingi ng Interpol, sa pamagitan ng Interpol dahil wala na nga tayo sa ICC, ang Interpol naman, membro tayo ng Interpol, ay maliwanag naman yan na pwedeng humingi ng tulong ang ICC at itong mga biktima itong na AJK at lumapit sa ICC at humingi ng tulong i-endorse at humingi ng tulong para mag-implement ng warrant of arrest ay ang Interpol. At sinabi ko pa, may sinabi pa ako na hindi man tumulong ang ating kasalukuyan administration kung halimbawa hindi tumulong, may mga opsyon ng Interpol, may mga opsyon ng pamilya. Pwede po kung pumunta sila sa korte, pumunta sila sa Korte Suprema, humingi sila ng tinatawag mandamus para i-implement yung nasabi na warrant of arrest kung sakali implement ng Interpol. Kaya hindi sa akin na inosente, hindi tayo po inosente dito sa nasabing kaso. Ang totoo diyan, may sinasabi ko, ating Chief Executive, mayroon talagang opsyon na protektahan yung sinuman mamamayang Pilipino kung nanaisin. Kaya lang, sino ka man, bakit binababoy ka, ginagaw ka, puprotektahan mo pa ba yun? Yun ang naging dahilan talaga.
maaari hindi talaga na hindi nagawan protektahan ng ating kasalukuyang Pangulo. Opinion ko lang po yan, hindi ko alam kung ano nasa ihim ng ating Pangulo. Pero kung akong tatanungin, akong Pangulo, gaganunin niyo ako, gaganon, bababuhin niyo, pagbabantaan niyo ako, papatayin ko. Babantaan niyo sa aking posisyon, agawin niyo, at patalsihin niyo ako. Puprotektahan ko pa ba kayo? Kaya napakasimpleng pag-iisip, napakasimpleng matematiko yan na dapat natin maunawa. Marami ako naririnig harap-harapan na paninira at hinuman na nakikipagbardagulan na nga ako na kung anong paninira na nila sa ating kasalukuyan administration. Sapagkat ang totoo, personal, kilala kong pamilyang Bongbong mga Marcos nung araw hanggang ngayon. At alam ko na malayo sa mga sinasabi nila paninira sa ating kasalukuyan administration. Ngayon, yaman din lamang, Nadia na yan. Nadia na yan. Maraming sinasabi itong mga supporter at mga ilan na naririnig ko, nakikita ko dito sa internet, dito sa Facebook. Bakit daw hindi natin para na, pati na rin natin pangalawang Pangulo, sinasabi, bakit hindi na tayong parang ginagawa tayo. Ito na may sinabi siya na parang ginagawa tayo na hindi natin pinoprotektahan yung mga mamamayan, parang pinagkakanuno natin sa sarili yung natin mga kababayan sa sarili natin bayan. Ang nakakalungkot dito yung mga sinasabi nila, hindi po ba para sa kanila rin pumapal sa kanila kumbaga sumasampal din sa mukha mo yung mga sinasabi mo. Bakit ng panahon ninyo? Bakit hanggang ngayon mula itong West Philippines, itong China, nung pag-upo ng ating Pangulo? Tama-tama kaupo lang niya. Kaupo lang niya 2016, something ganyan. Ay lumabas ang decision in favor sa ating sa West Philippines nga pinapaboran yung atin yung Pilipinas. Siyan may karapatan, mahigit na may karapatan diyan sa ating teritorya sa West Philippines. Ano bang sinabi ng ating Pangulo? Ano bang sinabi? Diba sinasabi yung nasabing papel, isang kapiraso lang. Kumbaga, hindi lang niya masabi. Sa masamang salita, ay pamunas lang sa CR yan. Sinabi niya, isang kapirasong papel, walang silbi daw yan. At ang sinabi pa ng ating Pangulo, ay yung kung tubig lang yan na yung West Philippines sa ipamigay na lang. Ngayon ba, yung ba masasabi natin na pinoprotektahan natin yung ating mga kababayan? Kaya mga kababayan, yung mga pinagsasabi natin, isipin po natin kanino tumatama. Sa atin din sa inyo rin yung mga naninira sa ating kasalukuyan administration. Ngayon, sasabihin ninyo, at sa katotohanan naman maswerte pa nga, sabi nga natin, maswerte pa nga yung mga nagpatupad ng AJK na yan. Yung kanilang, mayroon pa silang na pagkakataon, umiyak man sila, iyak na buhay sila. Na may pagkakataon sila maka-idipinsa nila kung sila ay may kasalanan wala. Paano naman kaya yung iyak yung mga pamilya na patay? Ngayong biktima ng halimbawa lahat na biktima ng yung mga drug addict, mga biktima. Ang pagkakamali lang nila diyan, pinalilitaw talaga nga hindi umiiral ang proseso ng batas. Kung totoo yung sinasabi natin, kaya pinaninindigan natin hanggang ngayon. Kung totoo may mga kasalanan ang sinuman, biktima man ng sinasabi nila, mga addict, biktima man etc., matuto kayo mag-file ng kaso. Matuto kayo mag-file ng kaso. Noong mga panahon na yan, hindi naman talaga makapag-file. Aminin natin. Takot na takot mag-file yung mga biktima ng AJK noong mga time na yun. Kaya sila napilitang pumunta sa ICC. Ngayon, ibig ko sabihin, sa kasalukuyan administration ngayon, sana umiral na talaga ng justisya ngayon. At yan naman talaga umiral na justisya. Kaya nga ako, nagko-comment ako, naninindigan ako, nga itong ating kasalukuyan CIDG, nga nagpapile siya ng mga kaso. Tama yun. Tama yan, mag-file ng kaso, tambakin ng mga kaso, managot sa batas yung mga may mga pagkakasala yan, kung ano may kasalanan. Dalhin sa proper forum of the law. Hindi kung saan kailangan patayin ka muna, bago ka, pag nabatay ka, at saka sasabihin ka may mga kasalanan ka. Wala ka ng pagkakataon para ipagtanggol ang sarili mo. Kaya maswerte pa nga itong mga kinakasuhan na isisi, mga buhay kayo. Dapat may pagkakataon kayo, ipagtanggol ang inyong mga sarili. Ngayon, kung paiiralin natin sa ating lipunan, sa ating society na kailangan dito ay hindi ang kailangan patayin muna natin ng pagkakasala, itong lipunan ay itong walang katiwasayan ng ating lipunan, itong kaguluhan. Kaya nagpasalamat tayo ng itong kasalukuyan administration kumikilala ng mga batas na dapat. Ngayon kita mo,
Kaya nakakalungkot nga lang, kita mo ngayon, napakinggan ko na naman ito si napakinggan ko na naman ito si Marlo Caballito, na babaeng nangadadaldal. Subaybayan ko ako ng sinasabi. Nakakaawa daw yun natin dating Pangulo. Gusto daw ipapatay ni BBM. Hindi daw binibigyan ng kulambo, etc. Jacket. Sabi ko, bakit hindi niya, kung akong tatanong, bakit hindi niya kontakin si Willie Villamin? Padalhan ng jacket. Pangalawa, sabi niya, alam daw niya di umano, na giniginaw, etc. Galing daw siya ng Europa. Kung galing siya ng Europa, gusto lang niya siraan itong administration, bakit hindi niya binilhan ng jacket? Nakita naman pala niya na ating dating Pangulo giniginaw at mahina ng katawan. Kung nagmamalasakit ka sa ating kababayan, hindi mo gusto manira sa pamahalaan, bakit hindi mo ibili ng jacket? Bakit hindi mo binigyan ng jacket? Wala kang ginawa kundi sirain itong ating administration. Kaya nagkawindang-windang itong mga kinakasuhan ng ICC. Kayo nagpahamak kung ano-ano sinasakyan nyo, kung ano-ano mga pinagsasabi nyo. Kaya nasabi ko, hindi ko tinatawaran, sabi ko nga, matatalino at magagaling ng mga pamilyan Duterte. Abogado yan. Bakit naniwala sila? At sila mismo ang sumira ng kanilang depensa. Bakit kamo? Ang kanilang depensa, wala ibang naasahan nilang depensa natin kasalukuyan administration. Sinisiraan nila, nabuyo sila ng paninira itong mga didilis, di umano. Na walang iba ito, kundi sakyan lang sila para mga linta ito, parang itong nakapatong sila sa kalabaw. Kung ano-ano ang sinasabi nila. Ngayon, nadyan na, ay talagang sinasabi natin, yan ang mga problema nila nga hindi nila nakita. Ngayon, marami nagsasabi ngayon, kinakailang people's power. Pasensya na kayo ha. Ang inyo na lingkod, sasabihin ko na sa inyo, hindi nyo ako kilala at may sanay tayo sa anumang klase digmaan. Yung people's power na yan, nabiktima din, nagamit mo ang pamilya, ako at ang pamilya namin. Sasabihin namin sa inyo. Ngayon, yung mga people's power hanggang ngayon, may nagtagumpay ba? Hindi. Yun lang February Revolution. Pero yung February Revolution, nagkaroon ba talagang katiwasayan, kaunlaran ng sambayang Pilipino? Yan ang sinasabi ko sa inyo na hindi natin naunawaan. Ayun ating pinagsasabi. Ang kukudita doon, magkaroon daw ng people's power. Anong people's power na pinagsasabi nyo? People's power. Yung mga taong biktima ng people's power. Ilan militar at pulis biktima ng people's power. Ilan namatay dyan? Ilan na pinsala doon? Nakakuha ba ng hustisya ang mga pamilya yun? At ilan mga militar at pulis na-involved, nakisakay doon sa tinatawag people's power. Maraming hindi nakapag-retire, maswerte nga ngayon. Itong mga naging opisyal ng ating sandatahan lakas, nakapag-retire sila. At sila sa di umano may ilan nag-agitate ng people's power. Kung ako sa inyo mga kababayan, nakapag-retire kayo ng mapayabat, maayos, tinatamasa inyong mga pensyon, etc. Huwag na niyo udyukan itong mga ating kapulisan, ating mga kapulisan, ating militar, na nagtatrabaho tatrabaho sa kapakanan at kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Bakit niyo kayo bakit may ilan dyan na sinasabi na retired mga military at pulis? Hindi na kayo nagpasalamat na tinatamasan yung pensyon ngayon ay galing sa pawis ng bayan. Kaya wag ninyo udyukan at silaban yung emosyonal ng taong bayan. Wala kayong maitutulong kundi nagpapasasa na nga kayo. Kaya dapat ito na ating kasalukuyan administration. Subaybayan. Lalo na, nananawagan ako sa inyo, General Torres, subaybayan ninyo, kasuhan, sampahan yung kasong mga yan. Kung may pananagutan, managot sa batas. Yun ang dapat, yan ang lipunan na dapat mangibabaw sa ating bansa. Ay magsasabi kayo, kailan people's power, niknik nyo. People's power, mga sinabi nyo, nakakaawa at nakapasensya na kayo. Hindi ko wala akong pinatatamaan dito. Namuno ng people's power. Ilan lang, nagtagumpay, naging senador. Paano ngayon biktima? Mga kababayan. Kaya huwag ninyong hahamunin yung sambayan ng Pilipino. Tayo magsama-sama tayo, isulong natin ang tunay na kaunlaran. Magsama-sama tayo, yun dapat managot.
Kasi yun ang may pakikita natin. Mayroon tayong lipunan na umiiral ang batas. Kaya mga kababayan, ang sinasabi natin, ang inyong ambanlingkod, hindi po titigil. Hindi titigil nitong aking pagpapahayag. Ito kong pagpapahayag ko ay personal ko na pananaw. Personal para maunawaan, maintindihan ng ating sambayan ng Pilipino, lalo na sanay ng ating lipunan sa pinakamababang laylayan ng ating lipunan. Dahil alam natin, hindi ho sabihin natin, ang inyong lingkod nagtrabaho po sa national government. Ang inyong lingkod nagtrabaho sa local government. Ang inyong lingkod kahit papaano, naunawaan, naintindihan yung sistema ng ating kasalukuyan lipunan. Kaya mga kababayan, wala akong hindi ako namimersonal sa inyo. Tinitingnan ko lang yung mga palagi nagiging biktima rito, tayong mga mahirap, tayong mga nasa laylayan ng ating lipunan. Kaya nalalapit katulad yung sinasabi natin. Kaya ngayon, pasalamat din tayo. Manalangin tayo na kung talaga na ating dating Pangulo walang kasalanan, malilibre siya dyan. Ngayon, paano naman yung naniniwala nga biktima sila? Ay kinakaisusulong nila yan na para makakuha sila ng justisya. Kaya mga kababayan, ngayon, marami ngayon kung sino-sino nangangak-ngakan, hindi naintindihan niya at ang problema ng ating lipunan. Ang sinasabi nila, may mga tatay daw na galit kay Duterte, mga bangag daw ang mga tatay at mga magulang. Dapat maunawaan niyo yung mga pinagsasabi nyo. Mag-isip muna kayo bago niyo sabihin yan. Kung totoo, mayroong nagaganap ng mga huldaban, etc. Nung panahon ni Duterte may mga huldaban, kaya lang bumaban huldaban noon. Pandemic noon. Bawal lumabas mga huldaper. Mga adik, bawal lumabas noong panahon na yun. Nagkataon na sinuswerte pa rin sila. Pero, aminin natin sa hindi, kung mayroong nagaganap na huldaban at mga drug addiction, nananawagan din po naman natin, hindi natin sinasabi wala, mga huldaban, etc. Kumilos po, dapat dito ang ating Department of Interior at Local Government. Kalampagin itong mga barangay opisyal. Meron po tayong mga kagawan, mga punong barangay, meron tayong punong lungsod, punong bayan, mga konsyal, etc. Mga governor o mga government, mga gobernador. Ay hindi ito dapat sisihin lang ninyo sa ating Pangulo. Bakit kayo naririyan? Bilang isang lingkod bayan, bilang kasama sa ating pamahalaan. Kung iniisip lang nyo, ang Pangulo may responsibility, magsipag-resign na kayo dyan. Umalis na kayo dyan. Tungkulin nyo, protektahan ang sambayan ng Pilipino. Tungkulin nyo, protektahan ang inyong kapaligiran. Huwag nyo isisi ang mga pagkukulang ng ating pamahalaan sa Pangulong si PBBM. Kayong mga barangay, huwag nyo antayin. Nag-iisip lang kayo, eleksyon. Malapit ang eleksyon nyo. Natutuwa kayo nung nagpahayag yung itong ating kasalukuyan kumaka din senador nga hindi ko maintindihan, hindi ko maunawaan, hindi ko maisalarawan kung anong malapit na eleksyon, nagpapasasya na para ma-extend kayong mga barangay. Ito si senador, senador ang kapatid ni PBBM. Patsaba naman kailangan ma-extend. Tuwing may mag-eleksyon, siya na pa si Muno, ma-extend daw itong barangay. Naawa daw siya sa mga barangay Sino ba hindi naawa sa mga barangay? Tayo nagmula sa SK, bago na tayo Pero hindi ang pagmamahal sa barangay para tuwing mag-i-eleksyon at saka mo lang sasabihin ang kanilang proteksyon. Kaya mga kababayan, natutuwa naman itong iniisip na ma-extend daw sila. Huwag ninyo isipin lamang sa kayong mga barangay. Ang iniisip lang nyo, extension nyo. Lahat ng problema, may barangay, dyan sa mismo, sa inyong lugar. Alam nyo kung may mga drug addiction, etc., mga illegal na pasugalan dyan. Kayong mga mayor, kayong mga punong lungsod, punong bayan, mga provincial governor, alam nyo, kung naglilipa na dyan mga illegal activities, illegal mining, illegal drug, illegal logging, etc., illegal fishing, alam niyo yan. Kaya huwag natin sasabihin na ang PBBM may kasalanan dito. Kayo nga kasalukuyan lahat na nakaupo sa ating pamahalaan. Ngayon, kung kayo ay hindi tumutulong sa pamahalaan, dapat kayo makasuhan at magsipag-resign. Mga kababayan, kaya walang kapayapaan, walang kaularan ang bansa natin dahil sa inyo.
Inaasahan kayo ng taong bayan, magiging mapayabang, magiging maayos ang ating kapaligiran. Kayo ang dapat inaasahan. Kaya mga kababayan, sinasabi natin, ito ang pagkakataon, itong panahon ngayon. Mag-isip-isip po tayo na maisulong natin ang tunay na kaunlaran, kaayusan ng bansa natin. Huwag natin sakyan na may mga totoo yan, may mga non-hold up yan. Imposible nga hindi alam ng mga barangay dyan kung sino ang trabaho dyan man-hold up. Imposible kung sino nagpakatera sa kanilang lugar ng mga walang ginawa, kundi kung maminsala at magbigay ng mga problema sa ating kapaligiran. Ngayon, kung nanunungkulan kayo, nagmamalasikat kayo sa inyong tungkulin, alam ninyo yan. Kaya mga kababayan, ang sinasabi natin, hindi po ako nagagalit sa mga local official. Ang sinasabi ko lang, magtrabaho po kayo. Hindi itong malapit na eleksyon, pababayaan ninyo inyong nasasakupan kung ano naman pinagsasabi nyo mga programa kuno. Pag malapit ang eleksyon at saka yung mga pinaglalabas ng mga programa kuno. Mga kababayan, sinasabi natin, tayo ay bilang mga mamamayang Pilipino, magsama-sama tayo. May mga tayong hinarap na mga problema eh. Kaya sinasabi natin, nananawagan tayo dito sa mga nag-iisip kung pabagsakin yung bansa natin. Pabagsakin yung ating kasalukuyan administration. Ay, kaya babagsak lang itong atin yan kung ano mga pinagsasabi nila. Sinasakyan nila itong mga kriminalidad, itong mga illegal activities sa ating kapaligiran. Sa pagkukulang naman yan ng ilan mga government official natin, may mga kapulisan tayo. Yun mga kung napapansin nyo may mga kawatan, etc. dyan sa inyong barangay, lumapit kayo sa kapulisan kung hindi nyo kaya. Hindi kaya kasi ang mga barangay, mayroon chief executive, mayroon mga tanod, etc. Kung hindi nyo kaya, yung pinaghinalaan nyo, i-report nyo sa barangay. I-report nyo sa police at sa NBI. At kung takot kayo, i-report nyo sa NICA. Baka ito may mga ilang barangay, tinatanong ko, alam ba yung NICA? Hindi namin alam, sir, ano yan? Sabi ko, kagagon, sorry ha, ano ako ito mga, yun ating kasalukuyan administration, nagpapangsyon lahat. Kaya kinakailangan. Pangalawa, ito pa nung taas ng bilihin. Nananawagan din tayo dito sa atin sa mga department of Trade and Industry, Department of Agriculture. Lalong-lalo na rin itong sinasabi na kaya kailangan pagbaba ng bigas at sa National Food Authority. Yung kadiwa. Ipaalam sa mga mayors to. Kaya lang nakakalungkot, baka kalaban ng mayor yun ating administration, hindi pa paalam. Aba, tinahanap ito ng taong bayan, saan ba sila makakabili? Hindi man lang sinasabi ng mga local official dahil sinabi ng ating kasalukuyan pamahalaan ni PBBM sa mga municipal, sa mga bayan at municipality at mga lungsod malalaman. Eh wala ko naririnig na sinasabi ng mga mayor at saka mga gobernador at saka ang mga barangay kung saan sila, narinig ko lang kamakailan. Ang Pangulo na mismo sabi, dito daw sa Parting Tondo. Sa Tondo ba lang ang nangangailangan ng pagserbisyo ng tinatawag naghihirap. Ipaalam ito sa mga mayor at mga mayor, sabihin kung saan itong mga tao pupunta, bibili, saan bibili. Mga kababayan, kaya sinasabi natin sa inyo, ang inyong lingkod, hindi titigil, hindi ho. Magtutulog-tulugan at tayo ay wala tayong hindi huwag niyo sabihin nakikinabang tayo dito kung saan man administration. Tayo ay gusto lang natin ipaabot sa bayan na ito ay obligasyon natin, obligasyon na kahit man kayo, obligasyon ninyo na ipahayag na inaakala niyo tama at para magkaroon ng katugunan at solusyon ng ating sambayanan. Kaya mga kababayan, pasensya na po kayo. Kung ako man ay may nasaktan, pero wala akong personal, wala akong iniisip na kayo ay saktan, kayo ay pardaguling ko kayo. Kundi sinasabi ko lang itong mga pagkakamalit, pagkukulang ng ating pagsiservisyo na atin sa ating lipunan, sa ating mga mamamayan. Hindi nito kasalanan lang ng ating Pangulo. Mula sa Pangulo, ang mga department at saka lahat ng mga department hanggang sa local government, dapat sama-sama kayong tugon sa sambayan ng Pilipino. Yan ang isang pamahalaan niya, dapat magsiservisyo sa bayan. Kaya kung inaasahan lang ng mga ilan ng sambayan ng Pilipino, si PBBM, kababayan, mamulat na po tayo.
Kaya pasensya na kayo. Muli ako hindi tayo titigil sa pagpapatuloy ng ating panawagan sa ating mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Puli sa Felicissimo Priasa at sa Parites ng Masa at tawag nito, sorry mag-subscribe po kayo, mag-like po, kayo, at mag-share kayo sa ating mga kaya magandang hapon po, magandang gabi ko po, magandang tanghali saan man kayong sulok ng mundo, ay mabuhay po kayo. God bless at all.